Hello Aquarius, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Aquarius, alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. The general reading, so pwede kang makaresonate Aquarius. Huwag mong kakalimutan na i-press ang notification bell button para notify ka. Ikaw ang unang makapanood Aquarius ng mga videos na ina-upload ko everyday. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Okay. Okay. Okay, Aquarius. Meron kang 3 cards dito. True love, teacher, and planning and action. Okay. So, Aquarius, unahin natin yung relationship mo. Kasi, yung iba sa inyo dyan, nakafocus kayo sa relationship. May mga Aquarius na dumaan sila sa relationship struggle nung bata pa sila. Or medyo below 20, or below 30, below 40, or below 50. Nag-struggle sila sa paghahanap ng true love. Diba? Yung parang marami silang naging karelasyon, pero hindi nila maramdaman yung totoong pagmamahal. Or siguro naloko sila sa usaping relationship. And kung ano man napagdaanan mo sa relationship na yon, hanggang sa ngayon na may edad ka na, baon mo pa rin siya as lesson in life. Kaya merong mga Aquarius na mahirap magtiwala. Mahirap sila magtiwala sa mga bagong tao na bagong kakilala nila. Or even yung mga taong nakagawa na sa kanila ng masama, nahihirapan silang pabalikin yun sa buhay nila. Dito sinasabi na isang Aquarius dito ang sobrang focus sa pagpaplano bago siya gumawa ng action. Kasi ayaw niyang magkamali, ayaw niyang gumawa ng desisyon na pagsisisihan niya ulit like before. So usaping pera naman, ganun din. Siguro, yung past company, past country, kung OFW ka na pinagtrabahuhan mo, ay hindi siya naging maganda. Yung expectation mo is hindi yun yung nangyari. So parang yun yung nagturo sa'yo na maging assertive ka. Okay? Maging sigurado ka sa mga decision making mo. So, ang nakikita ko sa'yo ngayon, this week na to, is sobra kang mabusisi ka sa detalye. So, parang nakikita ko sa'yo dito masyado kang focus sa bawat detalye, trabaho man yan o relationship. Ayaw mo magkamali. Ayaw mo nang mangyari yung nangyari sa'yo dati. Okay? Comment down below. Aquarius. Okay. Lighten your load and dreams. Ooh. Wow. So, etong dreams and then lighten your load, parang sinasabi sa'yo dito, Aquarius, na huwag kang masyadong ma-pressure sa kung ano itong pangarap mo sa buhay. Kasi parang nakikita natin dito, kasi nagpaplano bago gumawa ng action. Parang napaka-tight ng energy mo na kulang ka sa relaxation. Hindi ka makapag-relax kasi nakafocus ka sa goals mo and dreams and goals na kailangan ko matupad yun, kailangan ko makuha yun. Bago ako maging 40 years old, bago ako maging 30 years old, 35, dapat meron akong bahay, lupa, ganyan, ganito, kinasal na ako. Parang ganun yung mindset dito ng iba. But dito sinasabi na kailangan mong bawasan yung pinapasan mo ngayon. Bawasan mo yung expectation. Yun yung sabi dito. Lighten your load. Okay? Habang pinupursu mo yung dreams mo, dahan-dahan lang. Surely. Slowly but surely. Parang ganun. And tama naman to na planuhin mo, pag-isipan mo mabuti bago ka gumawa ng action. Okay? So, pag-comment sa comment section if you resonated. Okay, travel. So, pwedeng nagta-travel ka ngayon or you're planning to travel. So, yun. It's either, plano pa lang siya for Christmas vacation or New Year's or pwedeng next year. Yung iba sa inyo dyan, parang gustong mangibang bansa. So, sa ngayon, siguro for the whole month of October, November, or 2024, whole year ng 2024 is nag-aasikaso ka ng mga papeles mo. Kasi gusto mo dito di ba? From one country to another or from one place to another, same din dito. So, nakikita natin yung Aquarius na nagre-research sila
kung ano yung bansa na pwede nilang puntahan. Or parang nakikita natin na you're from single into your relationship, in a relationship ka na, or pwedeng yung iba sa inyo dyan, lilipat ka na sa lugar kung saan yung loved ones mo, or pwedeng yung relationship mo, siya yung priority mo this month of November, December. So parang ganun. Yung relationship na meron ka sa ngayon, yung current relationship may sobrang strong, pero yung money hindi siya masyadong strong. So nakikita natin na isa sa inyo, is either one sa inyong dalawa, mag-asawa man kayo, mag-boyfriend, girlfriend, mag-nanay, magkapatid, ay posibleng magdedesisyon kayo na umalis ng Pilipinas or nasa ibang bansa ka na and hindi ka masyadong masaya sa bansang na saan ka man ngayon. Gusto mong lumipat sa mas stable. And kung makikita mo dito, sa may snow siya. So, planning ka na pumunta sa lugar na Europa, America, Canada. Doon sa may mga snow. Okay? Or even sa Asian countries na may snow. Japan, Korea. Okay. Okay, so if ever man naghihintay ka ng bonus or lump sum, back pay, or any payouts, nakikita ko sa'yo dito na medyo impatient ka na. Parang natatagalan ka. Parang iniisip, ba't kaya ang tagal na ito? Ba't hindi pa dumarating? Sobrang tagal na. Okay. Okay. Oh. May nakikita tayo dito na isang empleyado. Isa siyang empleyado sa isang kumpanya na yung kumpanya ay hindi maganda magpasahod. So, hindi maganda yung financial ng company na to. And nakikita ko siya dito na ang focus mo sa ngayon is makaalis dyan sa company na yan, sa pinagtatrabaho mo. So, may plano ka talagang mag-relocate. Ang isa sa nakikita ko is looking for better country or better employer or better place or better place of work or residence. Kasi nakukulangan ka. Kulang ka sa kung anong mayroon ka sa ngayon, hindi ka satisfied. Okay? So, etong Queen of Swords is yun yung focus mo. Focus mong makaalis. Either ang focus mo is makaalis ng Pilipinas or pwedeng iba ang focus nila is makaalis sa lugar, sa sitwasyon na stagnant sa salapi. Okay? And makapagsimula ng bagong buhay, bagong journey sa lugar or sa bansa na prosperous. Kaso lang, itong prosperity na to na sinasabi ito, hindi ka pa sigurado. Pwedeng nakikita mo lang through internet, pero hindi ka sigurado kung talagang prosperous yung country na yon or yung lugar na yon or yung company na yon. So, be careful then. Okay? Thank you guys. Bye!